Huwag kang magkakamaling magsumbong, Sorella. Isang salita mo lang, ididiin kita sa pagnanakaw ng mga alahas ni Elena. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan ni Mateus? Isang basurang katulong na gaya mo o ang babaeng pakakasalan niya? Ang mga salitang iyon ni Viviane ay tila mga patalim na bumaon sa dibdib ni Sorella. Mas masakit pa kaysa sa hapdi ng mga paltos sa kanyang mga palad. Nakatayo si Sorella sa pintuan ng silid-aklatan ni Mateus, tanga ng isang pilak na tray na may mainit na tsa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa bigat ng tray, kundi dahil sa imaheng bago lamang sumugat sa kanyang mga mata. Sa mismong mesa kung saan madalas magtrabaho si Mateus, sa harap ng malaking litrato ng yumaong asawa nitong si Elena, ay nakita niya si Vivian na buong lisyang nakikipaghalikan sa kanilang driver na si Ricardo. Ito ang gabi ng ika-10 anibersaryo ng kamatayan ni Elena. Sa labas, maririnig ang tawanan ng mga bisita sa marangyang charity gala na inorganisa ni Mateus. Ngunit dito sa loob, ang bango ng mga bulaklak ay natatabunan ng lansa ng pagtataksil. Dahan-dahang ibinaba ni Sorella ang kanyang paningin sa sariling mga kamay. Ang kanyang mga daliri ay namumula at may mga bakas ng paso dahil sa maghapong pagluluto ng 200 servings ng pagkain. Pinilit siya ni Vivienne na paalisin ang mga catering staff at gawin ang lahat ng mag-isa bilang pagsubok daw sa kanyang katapatan. Buong puso niyang tinanggap ang pagod dahil mahal niya ang mga anak ni Mateus, dahil gusto niyang maging perpekto ang gabi para sa alaala ni Elena. Ngunit ang lahat ng sakripisyong yon ay tila itinapon lamang sa putikan. Bakit? Bakit niyo nagagawa ito kay Sir Mateus? Ang tanging naibulalas ni Sorella sa pagitan ng kanyang nangangatog na mga labi. Ang kanyang boses ay halos isang bulong, puno ng pait at hindi makapaniwalang sakit. Isang matunog na sampal ang sumalubong sa kanyang pisngi. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng pagbagsak ng tsa sa mamahaling alpombra. Hindi naramdaman ni Sorella ang init ng tubig na tumalsik sa kanyang binti. Ang tanging nararamdaman niya ay ang manhid na dulot ng kawalang katarungan. Lumapit si Vivian sa kanya. Ang bango ng mamahaling pabango nito ay tila nakakasuka sa gitna ng ganitong tagpo. Hinawakan ni Vivian ang baba ni Sorella at pinuwersa itong itingala. Makinig ka sa akin, Sorella. You are nothing but a ghost in this house. Isang anino na amoy pawis at bawang. Akala mo ba ay pakikinggan ka ni Mateus? He is head over heels in love with me. At ang mga batang iyon, kayang-kaya ko silang paamuhin sa harap niya at saktan kapag wala siya. Kung ayaw mong mawalan ng trabaho at mabulok sa kulungan, itikom mo ang bibig mo. Nanigas ang buong katawan ni Sorella. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lamang para sa sarili. Ito ay para sa 3 maliliit na anghel na madalas niyang kantahan ng dula sa gabi, ang mga batang walang malay na unti-unti nang nilalaso ng babaeng nasa harap niya. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang malaking bara. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo kay Mateus at isumbong ang lahat. Ngunit naisip niya ang banta ni Viviane. Si Mateus ay isang lalaking nabulag na ng pangungulila at si Vivian ang tanging liwanag na inaakala niyang natitira sa kanya. Ricardo, ilabas mo na ang basurang ito. Utos ni Vivian habang nag-aayos ng kanyang magulong buhok at muling isinusuot ang sing-sing na may malaking brilyante. Ang sing-sing ng katapatan na ibinigay ni Mateus. Hinila si Sorella ni Ricardo palabas ng silid. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila paglayo rin sa katinoan. Pagdating niya sa kusina, ang katahimikan doon ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng party. Tumingin siya sa bintana kung saan ang ulan ay nagsisimulang pumatak, tila nakikiramay sa kanyang mga luhang, ayaw tumigil sa pagdaloy. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang tanong. Bakit ang mga taong may pinakamalinis na puso ang siyang madalas na dinudurog ng tadhana? Bakit hinahayaan ng Diyos na ang mga lobong tulad ni Vivian
ay magsuot ng damit ng tupa sa loob ng isang tahanang binuo sa pag-ibig. Nanatiling nakatayo si Sorella sa gitna ng madilim na kusina. Yakap ang sarili, habang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila unti-unting nagkakalas-kalas. Ang hapdi ng kanyang pisngi ay kumakatawan sa kanyang nawasak na dignidad, ngunit ang mas malalim na sugat ay nasa loob. Isang sugat na alam niyang hindi kailanman maghihilom hanggat ang katotohanan ay nakabaon sa ilalim ng mga kasinungalingan. Sorella stood there, shattered and alone, wondering if the dawn would ever come for someone as lowly as her. Sa ilalim ng marangyang selebrasyon, isang malaking lamat ang nagsimulang mabitak sa pundasyon ng pamilya de Silva, at si Sorella ang tanging nakakarinig ng bawat lagutok nito. Mateus, honey, I don't think I can stay in this house much longer if she's still here. Natatakot ako para sa sarili ko at para sa mga bata. Ang boses ni Vivian ay parang pulot na may nakatagong lason habang nakasandal siya sa dibdib ni Mateus kinabukasan. Nakatayo si Sorella sa labas ng silid kainan. Tinitiis ang hapdi ng kanyang namamagang pisngi na pilit niyang tinatakpan ng kanyang buhok. Hawak niya ang isang tray ng almusal, ngunit ang bawat hakbang niya ay tila paglakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Anong ibig mong sabihin, Vivian? Anong ginawa ni Sorella? Bakas ang pag-aalala at pagkalito sa boses ni Mateus. Ang lalaking dati ay puno ng talino sa negosyo, ay tila isang batang musmos pagdating sa mga laro ni Viviane. Kanina, habang nagbibihis ako, I caught her peeping through the door, at nang kumprontahin ko siya, she looked at me with so much hatred. Sabi niya, hinding-hindi niya ako tatanggapin bilang kapalit ni Elena. Paghikbi ni Vivian, isang acting na kayang-kayang manalo ng parangal. I felt so violated, Mateus. I'm just trying to be a good mother to your children. Pero bakit ganoon siya? Hindi na nakapaghintay si Sorella. Pumasok siya sa silid. Ang kanyang puso ay nagpupumiglas sa galit. Hindi totoo yan, Sir Mateus. Kanina pa po ako nasa kusina. Siya po ang, "Enough!" Ang sigaw ni Mateus ay yumanig sa mga kristal na baso sa ibabaw ng mesa. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit na hinaluan ng matinding pangungulila. Sorella, labis na ang kabaitang ipinakita ko sa iyo dahil sa tagal mo rito. Pero ang bastusin ng babaeng pakakasalan ko, ang maniktik sa sarili kong pamamahay. Sir, nagsisinungaling po siya. Kagabi po, nakita ko siya sa isang malakas na hampas sa mesa ang pumutol sa sasabihin ni Sorella. Ang tunog ng palad ni Mateus na tumama sa kahoy ay nagdulot ng katahimikan na mas nakakasakal kaysa sa anumang sigaw. Isa pang salita laban kay Vivian at itatapon kita sa labas ng gate na ito nang walang kahit ano. Mula ngayon, wala ka ng karapatang pumasok sa main dining area kapag kumakain kami. Hindi ka na rin pwedeng sumabay sa pagkain ng mga bata. Mananatili ka sa kusina at sa labas. Do you understand? Nangilid ang luha sa mga mata ni Sorella. Ang parusang yon ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito ay ang paghiwalay sa kanya sa mga batang itinuring na niyang sariling anak. Nakita niya ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Vivian habang nakatago ang mukha nito sa balikat ni Mateus. Ito ang kapangyarihan ng isang reyna ng kasinungalingan, ang baluktuti ng katotohanan hanggang sa ang biktima ang magmukhang salarin. Pagkatapos ng almusal, dumating si Doña Consuelo, ang ina ni Mateus. Agad siyang sinalubong ni Vivian na may dalang malalaking paper bags mula sa isang mamahaling boutique sa Makati. Mama Consuelo, I bought these for you. Limited edition silk scarves and that perfume you mentioned last week. Masayang sabi ni Vivian habang nagmamano sa matanda. Oh, Vivian, napakabait mong bata. You always know how to make me feel special. Nakangiting sagot ng matanda habang sulyap na tinitingnan si Sorella na naglilinis ng sahig sa malayo. Hindi katulad ng iba rito na parang laging pasan ang daigdig ang muka. Sorella,
Ayusin mo ang pagmop. May bakas pa ng sapatos dyan. Hindi alam ni Doña Consuelo na ang perang pambili ng mga regalong yon ay galing sa credit card ni Mateus. Ang perang dapat ay para sa trust fund ng mga bata. Si Sorella ang nakakaalam ng lahat, ngunit ang kanyang boses ay tila isang piping himig sa gitna ng bagyo ng karangyaan at panlilinlang. Nang dumaan ang hapon, inutusan si Sorella na linisin ang attic, ang lugar kung saan nakatago ang mga gamit ni Elena. Habang paakyat siya, nakita niya si Vivian na pababa. May dalang isang itim na basurahan. May kung anong kumurot sa puso ni Sorella. Nang makaalis si Vivian, dahan-dahang binuksan ni Sorella ang basurahan na iniwan sa gilid ng hagdan. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Sa loob, nakita niya ang mga pira-pirasong papel. Binuo niya ang mga ito sa kanyang nanginginig na mga kamay. Isa itong liham, ang huling liham na isinulat ni Elena para sa kaarawan ni Mateus na hindi na nito naibigay dahil sa biglaang pagkakasakit. To my dearest Mateus, if one day I am no longer by your side, please look for the heart that truly beats for our children. Ang mga titik ay malabo na dahil sa punit, ngunit ang bawat salita ay tila isang haplos mula sa kabilang buhay. Pinunit ito ni Vivian. Tinatangka niyang burahin ang bawat bakas ng tunay na pag-ibig sa bahay na yon upang palitan ng kanyang huwad na ningning. Niyakap ni Sorella ang mga pira-pirasong papel sa kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim ng attic, isang panata ang nabuo sa kanyang puso. Maaari siyang maging hamak na katulong sa paningin nila. Maaari siyang saktan at hiyain, ngunit hinding-hindi niya hahayaang mapatay ni Vivian ang huling ningas ng alaala ni Elena. Mula sa maliit na bintana ng attic, nakita ni Sorella si Viviane na nakatayo sa garden, masayang nakikipag-usap sa driver na si Ricardo habang wala si Mateus. Ang kanilang tawa ay tila isang insulto sa katahimikan ng tahanan. Biglang bumukas ang pinto ng attic. Si Vivian. Nakatayo ito doon, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa liham na hawak ni Sorella. Sabi ko na nga ba, mahilig kang maghalongkat ng basura, ibigay mo sa akin yan. Tumahimik ka kayo. Hindi ko marinig ang sarili kong iniisip dahil sa mga lintik na iyak ninyo. Nakakarindi kayo. Ang matinis na boses ni Vivian ay umalingaw-ngaw sa engranding pasilyo ng mansyon na sinundan ng malakas na tunog ng pagsara ng pinto ng bodega sa ilalim ng hagdan. Ang bawat kalabog ng kahoy ay tila isang dagok sa puso ni Sorella na nooy pababa pa lang mula sa attic. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking poste. Sapat lamang upang makita si Vivian na nag-aayos ng kanyang mamahaling gown sa harap ng salamin. Tila walang anumang nangyari matapos niyang itulak at ikulong ang tatlong bata sa madilim na silid. Ricardo, ihanda mo na ang sasakyan. Hindi ako pwedeng malate sa cocktail party na ito. At hayaan mo ang mga batang iyan diyan hanggang sa bumalik ako. Kailangan nilang matutong huwag akong istorbohin kapag nag-aayos ako. Utos ni Vivian sa driver habang naglalagay ng matingkad na pulang lipstick. Nang marinig ni Sorella ang pag-alis ng sasakyan, agad siyang patakbong lumapit sa pinto ng bodega. Ang kanyang puso ay nagpupumiglas sa kaba. Mula sa loob, narinig niya ang mahihinang hikbi at ang garalgal na boses ni Leah, ang bunsong anak ni Mateus na 4 na taong gulang pa lamang. Mama Sorella, is that you? It's so dark here. I'm scared. Bulong ni Leah. Ang boses ay halos hindi marinig dahil sa panginginig. Oo, anak. Narito si Mama Sorella. Huwag kayong matakot. Sina Kuya Ethan at Ate Maya ay kasama mo. Diba? Sagot ni Sorella habang idinidikit ang kanyang muka sa malamig na kahoy ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kinakalikot ang lock. Ngunit alam niyang dinala ni Viviane ang susi. Ang bodega ay walang bintana at tanging isang manipis na siwang sa ilalim ng pinto ang nagbibigay ng kaunting hangin. Kinuha ni Sorella ang isang maliit na tinapay na itinago niya sa kanyang bulsa, ang kanyang sariling hapunan na hindi niya makain dahil sa pag-aalala.
Dahan-dahan niyang pinunit ang tinapay sa maliliit na bahagi at isiniit ang mga ito sa ilalim ng pinto. Anak, Leah, Ethan, Maya, tingnan niyo sa sahig. May magic crumbs na dumarating. Malumanay na sabi ni Sorella. Pilit na pinatitibay ang kanyang boses upang hindi marinig ng mga bata ang kanyang sariling pag-iyak. Umupo si Sorella sa sahig, nakasandal sa pinto, at nagsimulang umawit sa wikang Tagalog, isang lumang heleng itinuro sa kanya ng kanyang ina. Ang kanyang boses ay tila isang mahinahong haplos sa gitna ng kadiliman. Matulog na. Aking mahal, huwag matakot sa dilim. Ang mga bituin ay nagbabantay sa iyong paghimlay. Sa loob ng bodega, ang mga bata ay dahan-dahang tumigil sa pag-iyak. Sinundan nila ang tunog ng boses ni Sorella. Si Ethan, ang panganay, ay kinuha ang mga mumo ng tinapay at nagsimulang bumuo ng isang hugis sa sahig habang nakikinig sa kanta. Mama Sorella, sabi ni Ethan sa kabilang panig ng pinto. I'm drawing a picture of Mommy Elena using the crumbs. Leah says she can see Mommy smiling in the dark. Ang mga salitang iyon ay tila isang balaraw na tumusok sa puso ni Sorella. Ang sakit ng kawalang katarungan ay muling kumulo sa kanyang dugo. Paanong ang isang ama na tulad ni Mateus ay nagagawang iwan ang kanyang mga anak sa pangangalaga ng isang halimaw? Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng kanyang apron, ang tanging saksi sa kanyang lihim na pagdurusa. Mahal kayo ng mami niyo at mahal ko rin kayo. Hinding-hindi ko kayo iiwan. Pangako ni Sorella, isang panata na higit pa sa kanyang tungkulin bilang katulong. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay biglang nabulabog. Ang tunog ng marahas na pagtuktok ng baston sa sahig ay naging sanhi ng pagtalon ng puso ni Sorella. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Doña Consuelo. Ang kanyang muka ay matigas at puno ng panghuhusga. Sorella, anong ginagawa mo dyan sa sahig? Bakit mo kinakausap ang mga batang yan? Sinabi ni Vivian na kailangan nilang madisiplina dahil masyado silang malilikot. Ang paggalit na sabi ng matanda. Doña Consuelo, maawa po kayo. Bata pa po si Leah. Takot siya sa dilim. Hindi po tama na ikulong sila sa bodega nang walang ilaw at pagkain. Pagsusumamo ni Sorella habang tumatayo at mabilis na pinapahid ang kanyang mga luha. At kailan ka pa naging eksperto sa pagpapalaki ng bata, ha? Isang hamak na katulong ka lang na pinasok dito dahil sa awa. You are overstepping your boundaries, Sorella. Ang tuyot na boses ni Doña Consuelo ay tila isang latigo. Lumapit ang matanda at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Kung hindi mo kayang sumunod sa mga patakaran ni Viviane, baka oras na para iempake mo ang mga gamit mo at lumaya sa mansyong ito. Mateus doesn't need a servant who incites rebellion among his children. Nanigas si Sorella sa kanyang kinatatayuan. Ang banta ng pagpapaalis sa kanya ay hindi lamang banta sa kanyang kabuhayan, kundi banta sa kaligtasan ng mga bata. Kung aalis siya, sino na ang magtatanggol sa kanila? Sino na ang kakanta sa kanila sa dilim? Hindi po ako aalis, Donya. Gagawin ko po ang lahat ng utos nyo. Huwag nyo lang po akong ilayo sa kanila. Ang boses ni Sorella ay puno ng pagsuko. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang apoy na hindi pa kailanman nakikita ng matanda. Mabuti, ngayon, bumalik ka sa kusina at tapusin mo ang lahat ng gawaing iniwan mo. At huwag na huwag ko nang makikitang dinidiktahan mo ang paraan ng pagdidisiplina ni Vivian. Huling sabi ni Doña Consuelo bago ito tumalikod at naglakad palayo. Ang bawat tunog ng kanyang baston ay tila isang paalala ng kadenang nakagapos kay Sorella. Naiwang mag-isa si Sorella sa tapat ng bodega. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang dasal para sa kaligtasan ng mga bata. Hindi pa man natatapos ang gabi, alam niyang ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Isang laban kung saan ang kanyang tanging sandata
ay ang kanyang pag-ibig at ang mga mumo ng tinapay sa gitna ng kadiliman. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Sorella. Habang naglalakad palayo si Doña Consuelo, isang lihim na sulyap ang ibinigay ng matanda sa pinto ng bodega. Isang sulyap na may halong pag-aalinlangan na tila may kung anong nagbabadyang mabasag sa kanyang sariling paniniwala. Ang kwarto ni Elena ay dating amoy sampagwita, malinis, presko, at puno ng kakapayapaan. Ngunit sa hapong iyon, ang bango ng silid ay napalitan ng matapang at nakakahilong amoy ng mamahaling pabango ni Viviane. Nakatayo si Sorella sa pintuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa basahan at panlinis habang pinapanood si Viviane na hinalungkat ang jewelry box na nakatago sa pinakailalim ng cabinet ni Elena. Ang bawat tunog ng mga gintong kwintas na nagtatama sa isa't isa ay tila isang malungkot na paalala ng nakaraan. Kinuha ni Viviane ang isang diamanteng kwintas, ang paboritong alahas ni Elena na ibinigay ni Mateus noong kanilang ika-5 anibersaryo. Ganda, di ba? Nakangising sabi ni Viviane habang isinusukat ito sa kanyang sariling leeg sa harap ng salamin. Sayang naman kung mabubulok lang ito dito. Mas mabuting mapakinabangan pangdagdag sa pondo namin ni Ricardo. Maawa po kayo, Ma'am Viviane. Ang boses ni Sorella ay nanginginig sa takot at galit. Alahas po yan ni Madam Elena para sa kanyang mga anak. Iyan na lang po ang natitirang alaala nila mula sa kanilang ina. Huwag niyo pong ibenta yan. Lumingon si Viviane. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Alaala? Sorella, ang mga bata ay kailangan ng pagkain at magandang buhay, hindi ng mga lumang bato. At saka, sino ang makakaalam? Si Mateus? Masyado siyang busy sa pag-aakalang ako ang anghel na nagligtas sa kanya sa lungkot. Mabilis na lumapit si Sorella at tinangkang hawakan ang kamay ni Viviane upang pigilan itong ilagay ang kwintas sa loob ng kanyang maliit na bag. Huwag po, ma'am. Parang awa niyo na. Eksaktong sa sandaling iyon, narinig ang mabibigat na hakbang ni Mateus sa pasilyo. Ang bilis ng pangyayari ay tila isang masamang panaginip. Biglang binitawan ni Viviane ang kwintas, ginulo ang kanyang sariling buhok, at itinulak si Sorella palayo, bago siya biglang napaupo sa sahig at nagkunwaring umiiyak. Mateus, help me! Sigaw ni Viviane. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na sindak. Bumukas ang pinto at pumasok si Mateus. Ang kanyang paningin ay agad na dumapo sa nagkalat na alahas sa sahig, kay Viviane na tila takot na takot, at kay Sorella na nakatayo at nanginginig pa ang mga kamay. What is the meaning of this? Ang boses ni Mateus ay parang kulog na nagpatahimik sa buong silid. Mateus, pumasok ako rito dahil gusto ko lang sanang ayusin ang mga gamit ni Elena para hindi sila maalikabukan. Pero bigla akong sinugod ni Sorella. Pagikbi ni Viviane habang nakaturo kay Sorella. Sinubukan niyang agawin ang kwintas. Sabi niya, wala raw akong karapatang hawakan ang mga gamit ng tunay na asawa mo. She almost choked me, Mateus. Hindi po totoo yan, sir. Siya po ang kumuha ng alahas para ibenta. Depensa ni Sorella. Ngunit ang bawat salita niya ay tila walang silbi sa harap ng nagbabagang mga mata ni Mateus. Lumapit si Mateus kay Sorella. Ang distansya sa pagitan nila ay puno ng tensyon at puot. Masyado na kitang pinagbigyan, Sorella. Akala ko ba ay tapat ka sa pamilyang ito? Akala ko ba ay mahal mo ang alaala ni Elena? Pero ngayon, pati ang mga alahas niya ay pagkakainteresan mo? Sir, makinig po kayo sa akin. Lumuhod ka. Ang utos ni Mateus ay malamig at walang bahid ng emosyon. Po, hindi makapaniwalang tanong ni Sorella. Sabi ko, lumuhod ka at humingi ka ng tawad kay Viviane. Ngayon din. Sigaw ni Mateus. Ang kanyang galit ay hindi na mapigilan. Dahan-dahan, ang mga tuhod ni Sorella ay tumama sa matigas na sahig. Ang bawat sentimetro ng kanyang pagkatao ay tila dinudurog.
Habang nakayuko siya sa paanan ni Vivian, naramdaman niya ang matalim na titig ng babaeng tuso. Ito ang pinakamasakit na uri ng luhod. Isang luhod na hindi para sa pagsisisi, kundi para sa pagpapasakop sa isang kasinungalingan. I'm sorry, Ma'am Vivian. Bulong ni Sorella, ang kanyang mga luha ay pumatak sa mamahaling alpombra. Umalis ka na sa harap ko bago ko makalimutan ang pinagsamahan natin at ipakulong kita. Huling sabi ni Mateus bago niya inalalayan si Vivian na tumayo ng may labis na lambing. Lumabas si Sorella ng silid na parang isang basang sisiw. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pait. Nang gabing iyon, inutusan siyang ilabas ang mga lumang kahon na ipinatapon ni Vivian, mga gamit daw na pampasikip lang sa mansyon. Sa ilalim ng madilim na langit, habang hinihintay ang pagdating ng garbage truck, hinalungkat ni Sorella ang isa sa mga kahon. Sa gitna ng mga lumang damit at basag na frame, may isang maliit at itim na bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang lumang tape recorder. Ito ang recorder na laging ginagamit ni Elena noon para mag-iwan ng mga voice messages sa mga bata kapag siya ay nasa ospital. Nanginginig ang mga kamay ni Sorella habang pinipindot ang play button. Ang unang narinig niya ay ang mahinang static at pagkatapos ay ang malambing na boses ni Elena. Mateus, if you are hearing this, it means I found out something. Something about the medication they are giving me. Ngunit bago pa matapos ang pangungusap, narinig ni Sorella ang mga yabag ng sapatos na papalapit sa kanya sa gitna ng kadiliman ng garden. Mabilis niyang itinago ang recorder sa ilalim ng kanyang apron. Labahan mo lahat yan, Sorella. At huwag kang gagamit ng washing machine. Gusto kong makita ang bawat dumi na natatanggal sa pamamagitan ng iyong mga kamay. Ang tinig ni Doña Consuelo ay kasing lamig ng tubig sa gripo habang itinuturo niya ang naglalakihang basket ng mga damit ni Vivian. Kasama rito ang mga maseselang gown, mabibigat na kurtina at mga telang sadyang pinatuyo ang mga mantsa ng wine at putik. Ito ang parusang inihatol sa kanya matapos ang naganap na gulo sa attic. Isang paraan upang turuan siyang lumugar sa loob ng mansyon. Nakatayo si Sorella sa ilalim ng nakatirik na sikat ng araw sa likod ng bahay. Ang kanyang mga kamay, na dati nang may mga sugat at pasma, ay muling sumabak sa lupit ng matapang na sabon at magaspang na lona. Ang bawat pagkuskos niya sa tela ay nagdudulot ng matinding hapdi. Tila ang balat niya ay unti-unti nang natituklap. Ngunit sa kabila ng pisikal na hirap, ang mas masakit ay ang makitang masayang nagtatawanan sina Vivian at Mateus sa garden, habang si Mateus ay tila bulag sa paghihirap ng babaeng matagal nang naglingkod sa kanyang pamilya. Mama Sorella, let me help you. Bulong ni Ethan, ang panganay na anak ni Mateus, habang sinusubukang abutin ang isang basang tela. Wag, Ethan. Pumasok ka na sa loob. Baka makita ka ng lola mo o ni Tita Viviane mo, mapagalitan ka pa. Pilit ang ngiti ni Sorella habang pinupunasan ng pawis na humahalo sa kanyang mga luha. Kaya ko ito. Sanay ang mga kamay ko sa hirap. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, ang mundo ni Sorella ay nagsimulang umikot. Ang init ng sikat ng araw ay tila isang mabigat na kumot na pumipigil sa kanyang paghinga. Ang bawat kuskos ay nagiging mas mabagal hanggang sa ang kanyang paningin ay tuluyan ng lumabo. Ang huling naramdaman niya ay ang pagtama ng kanyang ulo sa malamig na semento ng labahan, habang ang mga bula ng sabon ay tila dahan-dahang bumabalot sa kanyang katawan. Walang lumapit, walang tumulong. Ang mga kasambahay na dating kaibigan niya ay napilitang umiwas ng tingin dahil sa takot kay Doña Consuelo. Nanatili si Sorella sa semento ng halos 1 oras hanggang sa ang malamig na hangin ng hapon ang muling gumising sa kanyang diwa. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang bawat kalamnan niya ay sumisigaw sa sakit. Habang pilit niyang itinatayo ang kanyang sarili, narinig niya ang mahihina at tuso na tawanan mula sa likod ng malalaking halaman
malapit sa laundry area. Nakita niya si Vivian na nakasandal sa pader. Kausap ang driver na si Ricardo. May hawak silang maliliit na bote ng gamot. "Sigurado ka ba rito, Vivian? Baka mahalata ni Mateus." Bulong ni Ricardo. Ang boses ay puno ng malisyosong kaba. Masyadong busy si Mateus sa business meeting niya mamayang gabi. Isang patak lang nito sa gatas ng mga bata at sisiguraduhin kong hindi sila magigising hanggang bukas ng tanghali. Nakangising sagot ni Vivian habang tinititigan ang bote ng sleeping pills. "Gusto kong mag-enjoy sa party mamaya nang walang mga batang umiiyak at naghahanap sa kanilang tatay. At mas lalong walang sagabal sa atin, Ricardo." Nanigas ang buong pagkatao ni Sorella. Ang sakit ng kanyang katawan ay biglang napalitan ng isang matinding takot para sa kaligtasan nina Ethan, Maya at Leah. Ang mga batang itinuring niyang sariling anak ay nasa panganib sa kamay ng isang babaeng walang kaluluwa. Isang gabi lang, Ricardo. Isang gabi na tayo lang ang masusunod sa mansyong ito bago tayo umalis patungo sa party. Dagdag pa ni Vivian, bago sila dahan-dahang naglakad palayo patungo sa kusina. Naiwang nanginginig si Sorella sa dilim ng hapon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Hindi na ito tungkol sa mga alahas, hindi na ito tungkol sa mga sampal o luhod. Buhay na ng mga bata ang nakataya. Ang mga gamot na yon, kung maparami ang patak, ay maaaring hindi nagisingin ang mga bata kailanman. Tumingin si Sorella sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na sugatan, pagod, at tila walang laban. Ngunit sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang nagbabagang determinasyon. Alam niyang kailangan niyang kumilos, kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang huling hininga sa loob ng mansyong ito. "Inumin niyo na ito, mga bata. Masarap ang gatas na ginawa ni Tita Vivian ninyo para maging mahimbing ang tulog niyo habang wala si Daddy." Ang boses ni Vivian ay parang isang matamis na kanta. Ngunit para kay Sorella na nakasilip sa siwang ng pinto, ito ay tunog ng isang sumpa. Nakita niya kung paano dahan-dahang hinalo ni Vivian ang isang puting pulbos sa 3 baso ng gatas. Ang pulbos ay mabilis na natunaw, tila nawala. Ngunit alam ni Sorella na naroon pa rin ang lason ng panlilinlang. Nakatayo si Sorella sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang lumang manika ni Leah na kinuha niya sa labahan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang takbuhin ang hapagkainan at itumba ang mga basong yon. Ngunit ang banta ni Vivian tungkol sa kulungan at ang pagkawala ng kanyang karapatan sa mga bata ang nagpako sa kanya sa kinatatayuan. "Go on, Maya, Ethan. Leah, drink up." Pagimok ni Vivian habang hinahaplos ang buhok ni Leah sa paraang nagpapatayo ng balahibo ni Sorella. Isa-isang ininom ng mga bata ang gatas. Pinanood ni Sorella ang bawat paglunok nila at sa bawat patak na pumapasok sa kanilang katawan, tila may isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang namamatay. Nang maubos ang gatas, ngumiti si Vivian, isang ngangiting tagumpay na punong-puno ng puot. "Mabuti. Ngayon, matulog na kayo. Ricardo, ihanda mo na ang sasakyan at huwag mong kalimutang ilock ang lahat ng pinto mula sa labas. Dalhin mo rin ang lahat ng duplicate keys. Ayaw kong may istorbo habang wala tayo." Utos ni Vivian habang naglalakad palabas ng silid kainan. Hindi man lang nililingon ang mga batang nagsisimula ng humikab. Narinig ni Sorella ang pag-alis ng sasakyan. Ang tunog ng gulong sa graba ay unti-unting naglaho sa gitna ng papalapit na bagyo. Ang hangin sa labas ay nagsimulang humagupit sa mga bintana. Tila babala ng isang darating na trahedya. Mabilis na tumakbo si Sorella patungo sa kwarto ng mga bata. Pagpasok niya, nakita niyang nakahiga na sina Ethan at Maya. Ang kanilang paghinga ay mabigat at hindi normal. Ngunit si Leah, ang bunsong si Leah, ay hindi nakapikit. Ang kanyang maliit na katawan ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik
at ang kanyang mga labi ay nagsisimulang magkulay ube. Lia! Lia, anak! Gising! Sigaw ni Sorella habang kinakarga ang bata. Naramdaman niya ang init ng katawan ni Lia, ngunit ang mga kamay nito ay kasing lamig ng yelo. Biglang nangisay ang bata sa kanyang mga bisig, isang senyales ng matinding reaksyon sa gamot na ipinainom ni Vivian. Nagpapanik na tumakbo si Sorella sa pintuan ng mansyon, ngunit gaya ng inaasahan, ito ay nakalock. Sinubukan niya ang bintana. Ang lahat ng ito ay may matitibay na rehas. Ang mansyon na dati ay simbolo ng yaman ay naging isang malaking kabaong para sa kanila. Ang ulan sa labas ay mas lalong lumakas. Ang bawat patak ay tila isang hampas ng latigo sa kanyang pag-asa. Tulong! May tao ba dyan? Tulungan niyo kami! Sigaw ni Sorella habang hinahampas ang pinto. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang dagundong ng kulog at ang katahimikan ng malawak na mansyon. Si Doña Consuelo ay nasa kabilang wing ng bahay, mahimbing na natutulog matapos uminom ng kanyang sariling pampatulog. Tumingin si Sorella kay Lia. Ang pangingisay ng bata ay hindi tumitigil at ang kanyang paghinga ay unti-unti nang nagiging maliliit na singhap. Alam ni Sorella na wala siyang oras. Kung maghihintay siya ng tulong, baka bangkay na si Lia bago pa sila makalabas. Kinuha ni Sorella ang isang mabigat na silya sa sala. Sa gitna ng kanyang desperasyon, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas, ang lakas ng isang inang nagtatanggol sa kanyang anak. Gamit ang buong puwersa ng kanyang katawan, inihagis niya ang silya sa malaking salamin na bintana sa gilid ng hagdan. Ang tunog ng nababasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, tila isang pagsabog ng pag-asa. Ang hangin at ulan ay agad na pumasok sa loob, ngunit hindi ito inintindi ni Sorella. Binalot niya si Lia sa kanyang sariling manipis na apron at dahan-dahang lumabas sa pagitan ng mga matatalim na bubog. Nakatayo si Sorella sa gitna ng bao. Ang ulan ay humahampas sa kanyang mukha. Wala siyang sasakyan, wala siyang susi, at ang ospital ay milya-milya ang layo. Tiningnan niya ang bata sa kanyang mga bisig na tila huling hininga na ang iginiguhit. Huwag kang bibitaw, Lia. Lalaban tayo. Bulong ni Sorella habang nagsisimulang tumakbo sa gitna ng maputik na daan. Ang kanyang mga paa ay walang sapin at ang kanyang puso ay nag-aapoy sa galit at pagmamahal. Magagawa kaya ni Sorella na marating ang ospital bago maging huli ang lahat? At ano ang gagawin ni Mateus kapag nalaman niya ang katotohanang muntik ng pumatay sa kanyang sariling anak? Huwag kang pipikit, Lia. Maawa ka. Huwag kang pipikit. Ang boses ni Sorella ay halos lamunin ng dagundong ng kulog. Ngunit sa loob ng kanyang puso, ito ay isang pagsigaw na umaabot hanggang langit. Ang bawat hakbang niya sa maputik na kalsada ay isang pakikipagtuos sa kamatayan. Wala siyang suot na tsinelas. Ang kanyang mga paa ay direktang tumatama sa matatalim na bato at basag na sanga na inanod ng bao. Hindi niya nararamdaman ang hapdi ng mga sugat na dumudugo sa kanyang talampakan dahil ang mas matinding hapdi ay ang nararamdaman niya sa tuwing hihina ang pintig ng puso ng batang karga niya. Ang ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Pilit siyang itinutulak pabalik. Ngunit si Sorella ay patuloy na sumasulong. Bawat kalamnan sa kanyang braso ay nanginginig sa bigat ni Lia at sa lamig na bumabalot sa kanilang dalawa. Upang protektahan ang bata, ibinalot ni Sorella si Lia sa kanyang manipis na katawan. Ginagamit ang sariling init upang labanan ang nakamamatay na ginaw ng gabi. Sa malayo, sa isang marangyang hotel sa Kabayanan, alam ni Sorella na naroon sina Vivian at Mateus. Iniisip niya ang kaibahan ng kanilang mundo. Si Vivian, na may hawak na baso ng mamahaling alak at nakasuot ng makinang nasutla habang siya ay narito. Lumalaklak ng tubig ulan at luha para lamang isalba ang buhay ng anak ng lalaking naging bulag sa katotohanan. Madam Elena, bulong ni Sorella sa gitna ng paghingal.
Ang kanyang paningin ay nagsisimulang magdilim. Tulungan niyo po ako. Huwag niyo pong hayaang makuha siya. Sa bawat kilometro, ang katawan ni Sorella ay unti-unti nang bumibigay. Ang kanyang mga binti ay parang gawa sa tingga at ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo sa kabila ng baha. Isang beses siyang nadulas sa putikan. Ang kanyang tuhod ay tumama sa isang malaking bato. Ang sakit ay nagdulot ng isang impit na sigaw. Ngunit bago pa man tumama si Lia sa lupa, itinaas ni Sorella ang kanyang mga braso. Sinisiguradong siya ang sasalo sa lahat ng impact. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang putik ay humahalo sa dugo sa kanyang mga gasgas. Ang bawat hininga niya ay parang isang kutsilyong humahati sa kanyang baga. Ngunit nang makita niya ang mga ilaw ng ospital sa dulo ng kalsada, tila nagkaroon ng milagro ang kanyang mga kalamnan. Isang huling takbo, isang huling pag-asa. Pagdating sa pintuan ng emergency room, si Sorella ay hindi na mukhang tao. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa mukha. Ang kanyang damit ay punit-punit. At ang kanyang mga paa ay nag-iiwan ng bakas ng dugo sa puting sahig ng ospital. Tulong. Ang bata. Hindi siya humihinga ng maayos. Ang huling nasabi ni Sorella bago siya tuluyang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Habang mabilis na kinuha ng mga nurse si Lia mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Makalipas ang isang oras, habang si Sorella ay nakaupo sa isang sulok ng hallway, nanginginig sa ginaw at nakabalot lamang sa isang lumang kumot, bumukas ang mga pinto ng ospital. Dumating si Mateus, hinihingal at bakas ang takot sa mukha. Kasunod si Doña Consuelo. Hindi kasama si Vivian. Marahil ay gumagawa pa ito ng paraan upang linisin ang kanyang mga bakas. Nang makita ni Mateus si Sorella na puno ng putik at dugo, sa halip na pasasalamat, ang nakita ni Sorella sa mga mata ng kanyang amo ay isang nag-aapoy na galit. Galit na itinanim ng mga kasinungalingan ni Vivian at ng matanda. Anong ginawa mo sa anak ko? Ang sigaw ni Mateus ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Lumapit siya kay Sorella at hinawakan ito ng marahas sa balikat. Sabi ng mami, pinabayaan mo silang maglaro sa ulan habang wala kami. Sabi ni Doña Consuelo, binigyan mo sila ng kung anong pagkain kaya sila nagkasakit. Ikaw na naman ba? Itinaas ni Mateus ang kanyang kamay. Ang kanyang palad ay nakabukas at handang humampas sa mukha ni Sorella. Ang mukha ng babaeng katatapos lang itaya ang sariling buhay para sa kanyang dugo at laman. Tumigil ka, Mr. De Silva. Kung balak mong saktan ang babaeng nagligtas sa anak mo, gawin mo yon sa labas ng aking ospital. Pero huwag mong sasabihing hindi kita binalaan. Ang boses ng doktor ay kasing talim ng scalpel, dahilan upang matigilan si Mateus sa gitna ng kanyang galit. Ang kanyang itinaas na kamay ay naging parang estatwa sa hangin, habang ang kanyang mga mata ay unti-unting lumipat mula sa nanginginig na mukha ni Sorella patungo sa seryosong mukha ng mediko. Anong ibig ninyong sabihin, Dok? Sinabi ng pamilya ko na pinabayaan niya ang mga bata sa gitna ng bao. Ang boses ni Mateus ay naguguluhan. Pilit na kumakapit sa mga kasinungalingang itinanim sa kanyang isipan. Inilapag ng doktor ang isang maliit na bote sa ibabaw ng nurse station. Ang tunog nito, sa matigas na ibabaw, ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Ang anak mo ay biktima ng overdose ng sleeping pills. Masyadong matapang ang dosis para sa isang batang 4 na taong gulang. Kung hindi dahil sa babaeng ito na binuwis ang buhay para takbuhin ang kalsada patungo rito sa gitna ng bao, kabaong ang kukunin niyo sa akin ngayon, hindi buhay na bata. Tila binuhusan ng nagyayelong tubig si Mateus. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at tumingin sa ibaba. Doon, sa maputing sahig ng ospital, ay nakita niya ang mga bakas ng paa ni Sorella, mga bakas ng putik na may halong sariwang dugo. Ang bawat hakbang na iniwan ni Sorella sa hallway ay tila mga titik ng isang masakit na katotohanang ngayon lang niya nabasa. Tumingin si Mateus kay Sorella. Nakita niya ang panginginig ng manipis nitong balikat.
ang mga labing nagkukulay ube sa ginaw, at ang mga mata na hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang malalim at nakakalunod na pagkadismaya. Sir Mateus! Ang boses ni Sorella ay mahina, garalgal, ngunit puno ng bigat. Maari niyo akong saktan, maari niyo akong hiyain. Sanay na po ako. Isang hamak na katulong lang naman ako sa paningin niyo. Pero ang mga bata, ang mga anak ni Madam Elena, paano niyo nagagawang ipagkatiwala ang buhay nila sa isang taong hindi man lang sila kayang lingunin kapag umiiyak? Sorella, I didn't know. Nautal na sabi ni Mateus. Ang kanyang puso ay nagsisimulang durugin ng konsensya. Ang imahe ni Vivian na masayang nagpapaalam sa kanya kanina ay biglang naging parang isang madilim na anino. Hindi niyo alam dahil pinili niyo ang bulag na paniniwala kaysa sa pagtingin sa katotohanang nasa harap niyo na. Dagdag ni Sorella habang pilit na tumatayo mula sa semento. Sa kabila ng panghihina, may isang dignidad sa kanyang tindig na hindi kayang tapatan ng anumang yaman. Dahan-dahang kinuha ni Sorella mula sa basang bulsa ng kanyang apron ang isang maliit na itim na bagay. Ang recorder. Ang boses ni Elena na narinig niya sa attic ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na tapusin ang lahat ng ito. Narito po ang katotohanan, sir. Bago pa po ako umalis sa mansyon, nahanap ko ito. Ito ang boses ng tunay na nagmamahal sa inyo, sabi ni Sorella habang iniuunat ang kanyang nanginginig na kamay upang ibigay ang recorder kay Mateus. Ngunit bago pa man dumapo ang mga daliri ni Mateus sa recorder, bumukas ng marahas ang pintuan ng ospital. Pumasok si Vivian, basang-basa rin ang kanyang mamahaling damit. Ang kanyang mukha ay sadyang ginulo upang magmukhang nag-aalala. At ang kanyang mga mata ay agad na naghahanap ng paraan upang baluktutin ang sitwasyon. Mateus, salamat sa Diyos at okay lang si Lia. Hinabol ko kayo rito kahit bao. Sigaw ni Vivian habang tumatakbo patungo sa kanila. Ngunit nang makita niya ang hawak na recorder ni Sorella, saglit na nagbago ang kulay ng kanyang mukha mula sa pag-aalala patungo sa isang nakakakilabot na takot na agad niyang itinago sa likod ng mga hikbi. Mateus, huwag kang maniniwala sa kanya. Ninakaw niya yan sa gamit ko. Sinubukan niyang i-frame up ako. Pagpapatuloy ni Vivian, ang kanyang boses ay muling naging matamis na lason na handang lumunod sa katotohanan. Ang katotohanan ay hindi laging sapat para sa taong piniling mabulag sa gitna ng liwanag. Ang matinis na tunog ng monitor sa loob kwa ICU ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa tensyon sa pagitan ni Mateus, Sorella at Vivian. Sa isang sandali, ang atensyon ni Mateus ay nahati sa pagitan ng recorder na hawak ni Sorella at sa pintuan kung saan nagkakagulo ang mga nurse para isalba ang kanyang anak. Mateus, ang anak natin! Huwag mo nang pansinin ang katulong na yan! Sigaw ni Vivian at sa bilis ng kidlat, hinablot niya ang recorder mula sa nanginginig na kamay ni Sorella. Bago pa man makakilos si Sorella, sadyang binitiwan ni Vivian ang kagamitan sa basang sahig at hindi sinasadyang natapakan ito ng kanyang matutulis na takong. Ang tunog ng nababasag na plastik ay tila pagbasag din sa huling pag-asa ni Sorella sa gabing iyon. Oops! I'm so sorry, Mateus. Nagpanik lang ako, sabi ni Vivian. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagsisisi habang tinatago ang galit sa kanyang mga mata. Dapat na nating tingnan si Lia. Pumasok si Mateus sa ICU. Iniwan si Sorella na nakaluhod sa hallway, tinitingnan ang mga pira-pirasong bahagi ng recorder na tanging pag-asa sana niya. Ngunit sa halip na sumuko, isang kakaibang lamig ang bumalot sa puso ni Sorella. Alam niyang sa bawat hakbang ni Vivian, may isang bakas na naiiwan. Kung ang boses ni Elena ay sinubukan nilang patahimikin, hahanap siya ng ibang paraan upang pagsalitain ang katotohanan. Makalipas ang 2 araw, habang unti-unti nang bumubuti ang lagay ni Lia, bumalik si Sorella sa mansyon.
Alam niyang mainit ang mga mata ni Vivian sa kanya, kaya nagpanggap siyang talunan. Yumuko siya, sumunod sa bawat utos, at nanatiling tahimik sa kusina. Ngunit sa ilalim ng kanyang pagiging hamak na katulong, nagsimula siyang kumilos. Nakipagkita siya kay Ginang Clara, ang matalik na kaibigan at dating sekretarya ni Elena. Sa isang maliit na kapehan malayo sa mansyon, ibinahagi ni Sorella ang kanyang mga hinala. Sorella, alam kong may mali simula nang pumasok si Vivian sa buhay ni Mateus. Bulong ni Clara habang iniaabot ang isang makapal na folder. Sinimulan ko nang suriin ang mga pondo ng Charity Foundation na iniwan ni Elena. May mga malalaking halaga ng pera na nawawala. Mga perang dapat ay para sa mga batang may sakit, ngunit napupunta sa mga personal na account na hindi ko kilala. Ito na po ba ang ebidensya, Ginang Clara? Tanong ni Sorella. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa mga numero at pirma na tila mga anino ng kasakiman. Ito ay simula pa lamang, pero kailangan nating mahanap ang orihinal na logbook na itinago ni Elena. Tinatawag niya itong The Black Box. Nandoon ang lahat ng detalye ng mga transaksyon bago siya mamatay. Sagot ni Clara. Bumalik si Sorella sa mansyon na may bagong misyon. Alam niyang ang Black Box ay malamang na nasa kwarto ni Viviane ngayon dahil ito ang kwartong dati ay pag-aari ni Elena. Sa kalagitnaan ng gabi, habang ang buong mansyon ay balot ng katahimikan, dahan-dahang umakyat si Sorella. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Gamit ang isang duplicate key na naitago niya noon pa, pumasok siya sa silid. Ang bango ng pabango ni Vivian ay tila isang laso na nakakahilo. Hinalungkat niya ang ilalim ng kama, ang likod ng mga painting, hanggang sa maramdaman ng kanyang mga daliri ang isang maliit na vault na nakatago sa loob ng closet. Ang bawat sigaw ni Vivian ay tila isang matalim na pako na ibinabaon sa katahimikan ng gabi. Mateus, tulong, magnanakaw. Ang boses nito ay puno ng pekeng sindak na mabilis na bumasag sa mahimbing na tulog ng buong sambahayan. Narinig ni Sorella ang mabilis at mabibigat na hakbang ni Mateus sa pasilyo. Kasunod ang marahas na pagbukas ng pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa mukha ni Sorella na nooy mahigpit pang hawak ang itim na logbook at ang mga resibong nahanap niya sa loob ng vault. Anong nangyayari rito? Ang boses ni Mateus ay garalgal sa antok, ngunit mabilis na napalitan ng pait nang makita niya si Sorella sa loob ng kanilang pribadong silid. Sorella, anong ginagawa mo sa kwarto namin sa ganitong oras? At ano ang hawak mo? Bago pa man makapagsalita si Sorella, mabilis na lumapit si Vivian kay Mateus, yumakap ito sa braso ng lalaki at nagsimulang manginig ang balikat. Mateus, nahanap ko siyang hinalungkat ang closet natin. Kinuha niya ang mga personal na gamit ko. Akala ko ba ay nagbago na siya matapos ang nangyari kay Lia? Bakit niya ginagawa ito sa akin? Tumingin si Mateus kay Sorella. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya at pagod. Sorella, ibigay mo sa akin ang hawak mo. Ngayon din. Sir, hindi po ito sa kanya. Ito po ang logbook ni Madam Elena. Dito po nakasulat ang lahat ng panlolokong ginagawa ni Vivian sa Charity Foundation niyo. Ang boses ni Sorella ay puno ng determinasyon, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot na baka muli siyang hindi paniwalaan. Kinuha ni Mateus ang logbook. Tiningnan niya ang mga pahina, ngunit dahil sa dilim at sa kanyang naguguluhang isipan, ang nakikita niya lamang ay mga lumang sulat kamay ni Elena na tila walang kinalaman sa kasalukuyan. Mateus, honey, huwag mong pakinggan ang mga imbento niya. Bulong ni Viviane. Ang kanyang boses ay biglang lumambot. Naging mapait na tila isang martir. Alam mo, siguro ay masyado lang siyang naguguluhan. Siguro ay iniisip niya na sa paghahanap ng dumi sa akin, mababalik niya ang dati. I understand her pain. Biglang lumuhod si Vivian sa harap ni Mateus, isang eksenang hindi inaasahan ni Sorella. Mateus, huwag mo siyang ipakulong. Huwag mo siyang paalisin.
Pinatatawad ko na siya. Marahil ay kailangan niya lang ng gabay. Hayaan mo siyang manatili para mapatunayan ko sa kanya na wala akong masamang hangarin sa pamilyang ito. Ang huwad na kapatawaran na ito ay tila isang masterstroke. Nakita ni Sorella kung paano lumambot ang mukha ni Mateus. Ang galit nito ay napalitan ng paghanga sa kabutihang loob ng babaeng nasa paanan nito. Nakikita mo ba, Sorella? Sa kabila ng lahat ng ginawa mo, handa ka pa rin niyang patawarin. Sabi ni Mateus, ang kanyang boses ay puno ng pangaral. Ibigay mo ang mga resibong yan at bumalik ka na sa kwarto mo. Mula ngayon, hindi mo nahahawakan ang anumang gamit sa itaas. Mananatili ka sa laundry at sa garden. Isang pagkakamali pa, Sorella. At wala nang makakapigil sa akin na itapon ka sa labas. Naiwang nakatayo si Sorella habang pinapanood ang pag-alis ni Mateus, bit-bit ang logbook na itinuring niyang huling alas. Bago isara ni Vivian ang pinto, tumingin ito kay Sorella. Wala na ang mga luha, wala na ang panginginig. Isang malamig at mapanuyang ngiti ang iginuhit ng mga labi ni Vivian. Ang ngiti ng isang nanalo sa isang maduming laro. Golden moment. Pagbalik ni Sorella sa kanyang maliit na kwarto sa tabi ng kusina, hindi siya umiyak. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na karayom at sinimulang tahiin ang punit sa damit ni Leah na naiwan sa kanya. Ang bawat tusok ng karayom ay tila isang paalala na kahit ang pinakamaliit na tahi ay kayang pagdugtungin ng isang wasak na katotohanan. Sa gitna ng pagkatalo, nahanap niya ang kapayapaan sa pag-alam na kahit nakuha ni Vivian ang logbook, nakuha naman ni Sorella ang isang mahalagang piraso ng impormasyon, ang password ng vault. Makalipas ang ilang araw, habang naglalaba si Sorella malapit sa bintana ng library, narinig niya ang boses ni Vivian. Nakausap si Ricardo sa telepono. Ang kanilang boses ay mahina, ngunit sa katahimikan ng hapon, ito ay tila isang malakas na sigaw. Hindi sapat ang patawarin siya, Ricardo. Kailangan nating siguraduhin na hindi na siya kailanman paniniwalaan ni Mateus. May plano ako. Sa darating na field trip ng mga bata, sisiguraduhin nating mawawala ang isa sa kanila. At lahat ng ebidensya ay ituturo kay Sorella. Kidnapping, Ricardo. Doon siya mabubulok sa kulungan. Magnanakaw ka talaga, Sorella. Hindi mo lang pala kayang agawin ang atensyon ng mga bata, pati ang dangal ng pamilyang ito. Ninanakaw mo. Ang boses ni Vivian ay matalim na humiwa sa hangin ng hapon na sinundan ng marahas na pagpasok ni Doña Consuelo at Mateus sa maliit na silid ni Sorella sa tabi ng kusina. Nakatayo si Sorella sa gitna ng silid, hawak ang isang karayom at sinulid. Kasalukuyan niyang tinatahi ang isang lumang shawl ni Doña Consuelo na sadyang pinunit ni Vivian kanina. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay tila isang tinik sa kanyang lalamunan. Habang pinapanatili niya ang dangal ng pamilya sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanilang mga gamit, siya naman ang pinagbibintangan ng paglapastangan dito. Nasaan ang relikaryo ng De Silva mo, Sorella? Iyon ang huling alaala ko mula sa aking lola. At alam kong ikaw ang huling pumasok sa kwarto ko para maglinis. Ang boses ni Doña Consuelo ay nanginginig sa galit at sa takot na mawala ang simbolo ng kanilang yaman at tradisyon. Donya, wala po akong kinukuha. Narito lang po ako sa silid ko at tinatapos ang pag-aayos ng shawl ninyo. Mahinahong sagot ni Sorella, bagaman ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas makawala sa isang masikip na hawla. Ang bawat tibok nito ay puno ng kaba dahil alam niyang ito na ang simula ng planong narinig niya sa library. Huwag ka nang magsinungaling. Mateus, look at her. Masyado siyang kampante dahil akala niya ay hindi natin siya seseryosohin. Panunulsol ni Vivian habang itinutulak ang mga gamit ni Sorella mula sa maliit na cabinet. Ang bawat piraso ng damit ni Sorella, ang kanyang lumang Biblia, at ang iilang litrato ng kanyang namayapang mga magulang ay itinapon sa sahig. Ang tunog ng mga gamit na bumabagsak sa semento ay tila mga dagok sa dignidad ni Sorella. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang mga kamay
ay nakakuyong. Sa gilid ng kanyang apron, tinitiis ang paghamak sa kanyang pagkatao. Ang kanyang paningin ay nananatiling nakadirekta sa sahig. Pinapanood ang kanyang maliit na mundo na binabaliktad ng mga taong pinaglilingkuran niya ng buong tapat. Hanapin mo sa ilalim ng kutsyon, Ricardo. Utos ni Vivian sa driver na nakatayo sa pintuan, ang mukha nito ay nagpapakita ng isang lisyang kagalakan. Itinaas ni Ricardo ang manipis na kutsyon ni Sorella. Isang maliit na kahon na balot ng itim na tela ang nalaglag mula sa ilalim nito. Ang mga mata ni Vivian ay kuminang sa tagumpay. Ayan, sabi ko na nga ba, narito ang ninakaw mo. Dahan-dahang kinuha ni Mateus ang kahon. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot na hinaluan ng puot. Sorella, bakit? Bakit pati ang relikaryo ng pamilya ko? Buksan niyo po, sir. Tingnan niyo kung ano ang nasa loob. Ang boses ni Sorella ay hindi nanginginig. May isang kakaibang lakas sa kanyang tono na nagpatigil kay Matthews. Dahan-dahang binuksan ni Mateus ang kahon. Inaasahan ng lahat na makikita ang gintong relikaryong pinalamutian ng mga rubi. Ngunit nang bumukas ang takip, ang bumungad sa kanila ay hindi makinang na ginto. Sa loob ay may ilang mga nakatuping papel at mga litrato. Nang ilatag ni Mateus ang mga ito, ang katahimikan sa silid ay naging kasing bigat ng isang libingan. Hindi iyon ang relikaryo. Ang mga iyon ay mga resibo ng sanglaan na may pangalan ni Viviane at mga litrato ni Viviane at Ricardo sa loob ng isang madilim na sasakyan, magkayakap sa paraang hindi mapagkakaila ang kanilang relasyon. Ang mga litratong yon ay ang mga nakuhang ebidensya ni Sorella mula sa password-protected na vault ni Viviane noong nakaraang gabi na mabilis niyang ipinadevelop at inilagay sa kahon. Alam niyang gagamitin ni Viviane ang relikaryo upang i-frame up siya. Inunahan niya ang tadhana. Ang mukha ni Viviane ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel. Hindi totoo yan. Mateus, planted yan. Nilagay niya yan para siraan ako. Ang tunog ng kampana mula sa tore ng katedral ay tila mga mabibigat na pukpok ng martilyo sa sentido ni Sorella. Sa loob ng marangyang silid-bihisan, ang bango ng mga sariwang rosas at mamahaling pabango ay sadyang nakakahilo, tila ba sinusubukang takpan ang amoy ng kabulukan ng mga lihim na nakatago sa ilalim ng mga puting telang sutla. Isang linggo na ang lumipas mula nang mangyari ang gulo sa silid ni Sorella. Akala niya ay doon na matatapos ang lahat, ngunit muling napatunayan ni Viviane kung gaano siya kabilis bumaluktot. Ginamit ng babae ang kanyang pagbubuntis at ang mga luhang kasing dulas ng langis upang kumbinsihin si Mateus na ang mga litrato ay manipulado lamang ni Sorella dahil sa matinding selos at si Doña Consuelo sa takot na mapahiya ang kanilang angkan sa harap ng matataas na lipunan ay mas piniling ituloy ang kasal kaysa harapin ang isang iskandalo. Higpitan mo pa ang pagkakatali ng corset ko, Sorella. Gusto kong magmukhang perpekto sa harap ng dambana. Utos ni Viviane habang nakatingin sa malaking salamin. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng sakit sa tiyan o takot. Ang suot niyang wedding gown ay isang obra maestra ng puntas at perlas, ngunit para kay Sorella, ito ay tila isang puting kumot na ibinabalot sa isang bangkay. Dahan-dahang hinila ni Sorella ang mga tali. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa puot na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Habang inaayos niya ang mahabang belo ni Viviane, nakita niya ang refleksyon ng babae sa salamin. Ang mapanuyang ngiti na tila nagsasabing, "Nanalo ako. Alam mo, Sorella, bilib din ako sa lakas ng loob mo." Bulong ni Viviane habang papalapit ang kanyang mukha sa tenga ni Sorella. "Sinubukan mo akong ilaglag, pero tingnan mo ngayon. Ako ang maglalakad sa altar, at ikaw mananatili kang tagapunas ng dumi ko habang buhay. I am now a De Silva, at ikaw ay basura pa rin." Hindi sumagot si Sorella.
Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakababa sa laylayan ng gown. Ngunit sa ilalim ng kanyang suot na simpleng uniforme, nakatago ang isang maliit na flash drive at ang mga orihinal na dokumento mula sa foundation na hindi nakuha ni Mateus noon. Alam ni Sorella na ang laban ay hindi natatapos sa pagsuot ng singsing. Ito ay magsisimula pa lamang sa sandaling mangako sila ng katapatan sa harap ng Diyos. Sa kabilang silid, nakatayo si Mateus sa harap ng bintana. Ang kanyang tuksido ay perpektong lapat sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang muka ay kasing tamlay ng isang taong patungo sa sariling bitayan. Ang mga imahe ng mga resibo ng sanglaan at ang mukha ni Ricardo ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, tila mga multong ayaw siyang patahimikin. Ngunit sa tuwing magtatangka siyang magtanong, lagi siyang hinaharangan ng boses ng kanyang ina tungkol sa karangalan at bunga ng pag-ibig sa sinapupunan ni Viviane. Nang magsimulang tumugtog ang organ sa loob ng katedral, ang bawat nota ay tila isang babala. Naglakad si Vivian sa pasilyo. Ang mahaba niyang belo ay dahan-dahang humahaplos sa pulang alpombra. Ang lahat ng bisita ay nakatingin sa kanya nang may paghanga. Tila ba nakakita sila ng isang anghel na bumaba sa lupa. Nakatayo si Sorella sa dulo, kasama ng iba pang mga katulong, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na kay Viviane. Nakatingin siya sa mga bata, sina Ethan, Maya at Leah, na nakaupo sa harap. Ang kanilang mga mukha ay malungkot at tila naghahanap ng katarungan para sa kanilang yumaong ina. Dumating ang sandali na pinakainaabangan ng lahat. Ang pari ay nagsimulang magsalita. Ang bawat salita ay bumabalot sa katedral ng may kabanalan. Mateus de Silva, tinatanggap mo ba si Vivian bilang iyong legal na asawa sa hirap at ginhawa hanggang sa kamatayan? Tumahimik ang buong paligid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ihip ng hangin sa labas at ang tibok ng puso ni Sorella na tila isang orasan na malapit ng tumunog. Tumingin si Mateus kay Vivian pagkatapos ay sa mga anak niya at sa huli, ang kanyang paningin ay dumapo sa sulok kung saan nakatayo si Sorella. Hindi mo ako mapapatahimik, Vivian. Akala mo ba ay itatapon mo na lang ako matapos kitang pagsilbihan sa lahat ng dumi mo? Ngayong alam ko nang balak mo akong ipakulong para malinis ang pangalan mo. Ilalaglag kita. Ang sigaw ni Ricardo ay bumasag sa kabanalan ng katedral na tila isang maruming agos na humalo sa amoy ng insenso. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga leeg ay humahaba sa pagnanais na makita ang bawat detalye ng nagaganap na iskandalo. Si Vivian, na nooy nakatayo sa tabi ng dambana, ay tila isang kandilang unti-unting natutunaw. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng kanyang gown at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang buke ng puting liryo. Mateus, huwag kang maniniwala sa kanya. Baliw na siya. Pinalayas ko siya, kaya siya nagkakaganyan. Ang boses ni Vivian ay nanginginig, hindi na sa lambing, kundi sa isang matinding takot na hindi na niya kayang itago. Ngunit hindi tumigil si Ricardo. Inihagis niya ang isang makapal na envelope sa paanan ni Mateus. Ang tunog ng pagbagsak ng envelope sa matigas na sahig ay tila huling hatol ng tadhana. Basahin mo yan, Mateus. Ang ultrasound na ipinakita niya sa'yo? Fake yan. Binayaran niya ang isang klinik sa probinsya para gumawa ng pekeng report. At ang babaeng ito, turo ni Ricardo sa babaeng kasama niya. Siya ang asawa ko na pinagtataguan ko dahil sa utos ni Vivian. Dahan-dahang pinulot ni Mateus ang envelope. Ang bawat pahina na kanyang binubuklat ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Nakita niya ang mga pekeng resibo, ang mga usapan sa text tungkol sa paglalagay ng pampatulog sa gatas ng mga bata, at ang plano ng paglilipat ng pondo ng foundation sa isang lihim na account. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang humakbang si Sorella mula sa likuran. Hindi siya sumisigaw,
Hindi siya nagmamadali. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa paligid. Inilabas niya ang black box na logbook at ang flash drive na naglalaman ng lahat ng digital na ebidensya. Sir Mateus, ang boses ni Sorella ay malinaw at buo, na umaling-awngaw hanggang sa pinakamalayong sulok ng katedral. Ang katarungan para kay Madam Elena at para sa mga bata ay hindi makukuha sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Narito po ang lahat ng transaksyong ginawa niya para ubusin ang yaman ng inyong mga anak. Nang makita ni Vivan na wala na siyang takas, ang kanyang anyo ay biglang nagbago. Ang anghel na naglalakad sa altar kanina ay naging isang halimaw na puno ng puot. Binitiwan niya ang kanyang bouquet at mabilis na kinuha ang isang maliit na letter opener na nakatago sa kanyang garter. Isang sandata na sadyang inihanda niya para kay Sorella kung sakaling mabigo ang kanyang plano. Ikaw ang sumira sa lahat. Sigaw ni Vivian habang sumusugod kay Sorella. Ang talim ng opener ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Ngunit bago pa man madapo ang talim kay Sorella, isang mabilis na paghawi ng kamay ang humarang sa kanya. Si Doña Consuelo, ang matandang babae, sa kabila ng kanyang edad ay tumayo sa pagitan ni Sorella at Vivan. Isang matunog na sampal ang dumapo sa pisngi ni Vivian. Isang sampal na hindi lamang dala ng galit, kundi ng matinding pagkapahiya, hiya, at pagsisisi. Sapat na, Vivian. Dinumihan mo ang pangalan ng mga De Silva. Dinumihan mo ang bahay ng Diyos. Ang boses ni Doña Consuelo ay puno ng awtoridad na nagpabagsak kay Vivian sa kanyang mga tuhod. Pumasok ang mga pulis sa katedral. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay hudyat ng pagtatapos ng laro. Habang pinapantay ang mga piring sa kanyang mga kamay, si Vivian ay nagwala. Sumisigaw ng mga sumpal laban kay Sorella, laban kay Mateus, at laban sa mundo. Ang kanyang magandang wedding gown ay nag-usot at nadumihan sa sahig, tila isang basahang walang halaga. Naiwang nakatayo si Mateus sa harap ng altar. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Ang bawat hikbi niya ay tunog ng isang lalaking ngayon lamang nagising mula sa isang mahabang bangungot. Tumingin siya kay Sorella, ang babaeng patuloy na nagdurugo, para sa kanya habang siya ay abala sa pagyakap sa isang kasinungalingan. Ang katedral na kanina lamang ay puno ng bulong-bulungan at ingay ng iskandalo ay biglang binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ay unti-unti nang naglalaho, dala ang isang babaeng naging reyna ng kasinungalingan sa loob ng mahabang panahon. Ang amoy ng mga bulaklak sa altar ay tila naging malansa, isang paalala na ang kagandahan ay walang halaga kung ang puso ay bulok. Nakatayo si Mateus sa gitna ng pasilyo, ang kanyang tuxedo ay gusot at ang kanyang balikat ay bagsak, tila pasang-pasan ang bigat ng buong mundo. Dahan-dahan siyang lumingon kay Sorella na nooy na nakaupo sa tabi ng mga bata, mahigpit na nakayakap sa kanila. Sa bawat hakbang ni Mateus papalapit sa kanya, ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol ay tila isang pagsusumamo. Sorella. Ang boses ni Mateus ay garalgal, puno ng pait at pagsisisi. Patawarin mo ako. Naging bulag ako. Naging bingi ako sa lahat ng sakripisyo mo. I treated you like dirt while you were saving my children's lives. Dahan-dahang tumayo si Sorella. Ang kanyang muka ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim na pagod. Ang pagod ng isang taong matagal nang nakikipaglaban sa isang giyerang hindi naman sa kanya. Hindi niyo kailangang humingi ng tawad sa akin, Sir Mateus. Ginawa ko ang lahat para kay Madam Elena. At para sa mga bata. Hindi ko ito ginawa para sa pasasalamat ninyo. Please, Sorella, huwag kang umalis. Pagsusumamo ni Mateus, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha. Kailangan ka namin. Kailangan ka ng mga bata. Stay with us. Hindi na bilang katulong. Let me make it up to you. Let us start over.
Tumingin si Sorella sa mga bata. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata ni Ethan, ang panginginig ng labi ni Maya, at ang mahigpit na kapit ni Leah sa kanyang kamay. Ngunit pagkatapos, tumingin siya kay Mateus. Nakita niya ang isang lalaking kailangan pang hilumin ang sariling kaluluwa, isang pamilyang binuo sa mga sugat na hindi pa ganap na naghihilom. Sir Mateus, malumanay na sabi ni Sorella, ang sugat ay hindi naghihilom sa pamamagitan ng pagpuno ng bagong tao sa puwang ng nawala. Kailangan niyo munang matutong tumayo sa sarili ninyong mga paa. At ako, kailangan ko ring mahanap ang sarili ko na hindi na nakatali sa utos ng iba. Golden moment. Sa harap ng dambana, dahan-dahang kinalas ni Sorella ang buhol ng kanyang puting apron, ang unipormeng naging simbolo ng kanyang pagkaalipin, ng kanyang pagtitiis, at ng kanyang pagiging anino sa loob ng mansyon. Inilapag niya ito sa ibabaw ng upuan nang may matinding pag-iingat. Tila ba inilalagay niya roon ang lahat ng sakit at dusa ng nakalipas na mga taon. Ang pagkilos na ito ay hindi gawa sa galit, kundi sa isang matamis na paglaya. Tapos na po ang tungkulin ko rito, sabi ni Sorella. Ang kanyang boses ay may dalang kapayapaan na hindi kailanman naramdaman ni Mateus. Bago siya tuluyang humakbang palayo, nilapitan ni Mateus si Doña Consuelo na nooy nakatulala sa isang sulok. Mama, ang sinabi ni Vivian tungkol kay Elena, ano ang totoo? Ang matanda ay dahan-dahang tumingin sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng hiya. Shame na matagal na niyang itinatago. Hindi ko siya pinatay, Mateus, pero pinahirapan ko ang kanyang kalooban. Pinilit ko siyang maging perpekto kahit na huling hininga na niya. I was the one who hid her letters because I didn't want you to see her weakness. Vivian knew, and she used it to blackmail me. Ang katotohanan ito ay tila huling pako sa kabaong ng nakaraan. Naintindihan na ni Mateus ang lahat. Ang bawat luhang pumatak kay Sorella ay may katumbas na kasalanan ng kanilang pamilya. Naglakad si Sorella palabas ng katedral. Ang sikat ng araw sa labas ay tila isang mainit na yakap. Sa kanyang paghakbang, hindi siya lumingon. Naririnig niya ang pagtawag ng mga bata sa kanyang pangalan, ang tunog ng kanilang mga hikbi na humahalo sa hangin. Ngunit alam niyang ito ang tamang gawin. Upang tunay na makatulong, kailangan niyang maging buo muna. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang banayad na pagbubura sa mga masakit na alaala ng nakaraan. Sa loob ng isang taon, ang tunog ng dagat at ang tawanan ng mga batang inaaruga ni Sorella sa kanyang maliit na bahay-aruga ang naging tanging musika sa kanyang buhay. Wala na ang amoy ng pabango ni Viviane. Wala na ang malamig na tinig ni Doña Consuelo at wala na ang mabigat na pasanin ng pagiging isang anino sa mansyon ng mga De Silva. Nakatayo si Sorella sa beranda. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagpapakulay ng ginto sa kalangitan. Ang kanyang mga kamay ay hindi na puno ng paltos mula sa labada, kundi puno ng mga guhit ng tiyok at amoy ng sariwang tinapay. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, may isang maliit na bahagi ng kanyang puso na tila nananatiling nakabinbin sa nakaraan. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng gulong ng sasakyan na dahan-dahang tumitigil sa tuyong buhangin sa harap ng kanyang bakuran. Hindi na kailangang lumingon ni Sorella upang malaman kung sino ang mga dumating. Ang pintig ng kanyang puso ay sapat na babala. Mama, Sorella. Ang sigaw ni Leah ang unang bumasag sa katahimikan na sinundan ng mabilis na pagtakbo ng maliliit na paa patungo sa kanya. Niyakap ni Sorella ang bata ng mahigpit. Kasunod sina Ethan at Maya. Ang mga batang ito, na dati ay laging nakakulong at takot, ay mukhang malulusog na ngayon at puno ng sigla. Sa likuran nila, nakatayo si Mateus. Wala na ang kanyang suot na mamahaling relos at ang bakas ng pagiging mapagmataas. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagbabaga sa galit, kundi puno ng isang malalim at tapat
na pagpapakumbaba. Sorella! Ang boses ni Mateus ay mahinahong parang hanging habagat. Salamat at tinanggap mo ang aming pagbisita. Sir Mateus, sagot ni Sorella habang iniaabot ang baso ng malamig na tubig. Kamusta po ang buhay sa mansyon? Hindi na kami nakatira doon, Sorella. Buntong hininga ni Mateus habang nakatingin sa kanyang mga anak na naglalaro sa buhanginan. Ibinenta ko na ang mansyon. Masyadong maraming multo ng kasalanan ang nakatira doon. Nakatira na kami sa isang simpleng bahay malapit sa probinsya ni Elena. Si Mama naman ay nasa isang kumbento ngayon, pinipiling manalangin at magsisi sa kanyang mga nagawa. Inabot ni Mateus ang lumang sulat na nabanggit niya sa katedral. Isang sulat na may pirma ni Elena. Nahanap ko ito sa pinakailalim ng mga gamit ni Mama. Hindi ito para sa akin, Sorella. Para ito sa babaeng magiging sandigan ng mga anak ko kapag wala na siya. Nanginginig ang mga daliri ni Sorella habang binubuksan ang papel. Ang sulat kamay ni Elena ay mahina, ngunit puno ng pagmamahal. To the woman who will love my children as her own, thank you for choosing them over yourself. Thank you for the songs in the dark and the breadcrumbs on the floor. Mateus may be blinded by grief, but please do not give up on his heart. You are the answer to my final prayer. Golden moment. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Sorella at tumama sa pangalan ni Elena sa dulo ng sulat. Sa loob ng maraming taon, inakala ni Sorella na siya ay nag-iisa sa kanyang paghihirap, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang banal na pagkilala. Ang kanyang mga sakripisyo ay hindi kailanman nawalan ng saysay. Nakita siya ni Elena. Nakita siya ng langit. Sorella! Muling pagsasalita ni Mateus habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Sorella na nakapatong sa mesa. Hindi ito ang hawak ng isang amo sa katulong, kundi ang hawak ng isang lalaking nagnanais na makasama ang kanyang katuwang sa buhay. Hindi ako narito para hilingin na bumalik ka sa amin bilang empleyado. Narito ako dahil ang pamilyang ito ay hindi kailanman magiging buo kung wala ka sa aming piling. Gusto kong simulan natin ang isang bagong kabanata kung saan ang pagmamahal ay hindi na inuukit sa luha, kundi sa katotohanan. Tumingin si Sorella kay Mateus at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang lalaking tunay na minahal ni Elena. Isang lalaking marunong nang tumingin sa kaluluwa ng isang tao. Ang amoy ng luma at malamig na semento sa loob ng city jail ay tila isang kabiligtaran ng preskong hangin sa tabing dagat na iniwan ni Mateus at Sorella. Nakatayo sila sa likod ng makapal na salamin, naghihintay sa paglabas ng babaeng minsan ay naging reyna ng kanilang tahanan, ngunit ngayon ay isa na lamang bilanggo ng sarili niyang mga pagkakamali. Nang lumabas si Vivian, halos hindi siya makilala ni Mateus. Wala na ang kanyang makinang na alahas, wala na ang kanyang maayos na buhok. Ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng pait. Sa pagkakita niya kay Sorella na katabi ni Mateus, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na tila kalansing ng mga kinakalawang na kadena. Mateus, dumating ka pala. Boses ni Vivian, garalgal at tuyot. At kasama mo pa ang dakilang tagapagligtas. Akala niyo ba ay tapos na ang lahat dahil lang nakakulong ako? Anong gusto mong sabihin, Vivian? Bakit mo kami ipinatawag? Tanong ni Mateus. Ang kanyang boses ay kalmado na. Wala nang bakas ng galit na dati, ay madaling magliyab. Tumingin si Vivian ng diretso sa mga mata ni Mateus, isang tingin na tila gustong sumugat sa huling pagkakataon. Noong huling gabi ni Elena, hindi lang siya basta namatay sa sakit. Alam niyang ninanakawan ko siya. Alam niyang unti-unti kong nilalaso ng isipan mo laban sa kanya. Pero may isang bagay siyang ginawa na hindi ko kailanman naintindihan. Hanggang ngayon, kinuha ni Vivian ang isang maliit at lumang susi mula sa kanyang bulsa at itinapat ito sa salamin. Itinago niya ang isang itim na box sa loob ng puntod ng kanyang mga magulang.
Sabi niya sa akin noon, tanging ang taong may pusong nagdurugo para sa iba ang makakahanap nito. Akala ko ay pera o alahas ang laman, kaya hinanap ko ito ng maraming taon pero laging may pumipigil sa akin. Ngayong wala na akong magagawa, gusto kong makita kung paano kayo lalamunin ng katotohanang nakatago doon. Mabilis na nagtungo sina Mateos at Sorella sa sementeryo kung saan nakahimlay ang mga magulang ni Elena. Sa gitna ng katahimikan ng hapon, habang ang huni ng mga ibon ay tila isang malungkot na awit, nahanap nila ang isang maliit na siwang sa ilalim ng marmol na nicho. Doon, nakatago ang isang maliit na kahon na gawa sa tanso. Nang buksan nila ito, hindi ginto ang bumungad sa kanila. Sa loob ay may isang legal na dokumento at isang huling liham na may petsang isang araw bago pumanaw si Elena. Ang dokumento ay isang legacy of trust kung saan itinalaga ni Elena ang isang malaking bahagi ng kanyang personal na yaman para sa pagpapatayo ng isang foundation para sa mga batang biktima ng pang-aabuso, at ang itinalaga niyang tagapamahala ay walang iba kundi si Sorella. Golden moment. Nakita ni Sorella ang isang maliit na tuyong bulaklak ng sampagita sa loob ng kahon. Ito ang bulaklak na madalas niyang ibigay kay Elena noong ito ay may sakit pa. Napagtanto ni Sorella na noon pa man, alam na ni Elena na darating ang araw na siya ang magiging huling depensa ng kanyang mga anak. Ang pagtitiwalang yon ay hindi binili ng pera, kundi binuo ng mga taon ng tahimik na paglilingkod. Sorella, sabi ni Mateos habang binabasa ang liham, ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy. Elena knew. She knew everything. She knew I would be weak, and she knew you would be the one to save us. Hindi ka lang naging katulong sa bahay na ito. Naging anghel ka na matagal ko nang hindi nakikita dahil sa sarili kong kadiliman. Dahan-dahang hinawakan ni Mateos ang mga kamay ni Sorella. Sa ilalim ng malaking puno ng nara, sa harap ng alaala ni Elena, lumuhod ang dating mapagmataas na milyonaryo. Sorella, hindi ko hinihiling na palitan mo si Elena. Walang sino man ang makakagawa niyon. Ngunit hinihiling ko na bigyan mo ako ng pagkakataon na maging lalaking karapat-dapat sa pag-ibig mo. Hayaan mong ang foundation na ito ang maging simula ng ating bagong buhay. Isang buhay na hindi na nakatali sa utang na loob, kundi sa tunay na pagmamahal. Tumingin si Sorella sa langit. Pakiramdam niya ay tila may isang mabigat na pasanin ang tuluyan ng naalis sa kanyang mga balikat. Ang mga sugat ng kahapon, ang mga sampal ni Vivian, ang mga paghamak ni Doña Consuelo, lahat ng yon ay tila naging mga abono lamang para sa isang mas magandang bukas. Mateos, bulong ni Sorella, sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi na sir ang tawag niya rito. Ang paghilom ay hindi nangyayari sa isang gabi, pero handa akong maglakad kasama mo para sa mga bata at para sa ating dalawa. Ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa mga pasilyo ng bagong tayong gusali ng Elena at Sorella Foundation. Wala rito ang malalamig na marmol o ang nakakalunod na karangyaan ng dating mansyon ng mga De Silva. Sa halip, ang bawat sulok ay puno ng amoy ng sariwang pintura, mga makukulay na drawing ng mga bata sa dingding, at ang mainit na sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana. Nakatayo si Sorella sa gitna ng hardin, pinapanood ang mga batang naglalaro. Wala na siyang suot na uniforme ng katulong. Ang kanyang suot na simpleng bestidong asul ay tila sumasalamin sa kapayapaan ng kanyang kalooban. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng mga sampagita sa isang florera. Ang bawat haplos niya sa mga talulot ay puno ng pag-iingat at pagmamahal. Mama Sorella, tingnan mo ang ginawa namin. Sigaw ni Lia habang tumatakbo patungo sa kanya, bit-bit ang isang painting kung saan makikita ang 5 tao na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking puno.
Napakaganda, Lia. Nakangiting sabi ni Sorella habang hinahaplos ang buhok ng bata. Sa bawat tingin niya sa mga anak ni Mateus, hindi na niya nakikita ang takot o pangungulila, kundi ang isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Lumapit si Mateus, may daladalang 2 baso ng mainit na tsa. Ang kanyang mukha ay mas maaliwalas na ngayon. Ang mga linya ng stress at galit ay napalitan na ng mga guhitan ng tawa at kalinga. Dahan-dahan niyang inabot ang isa kay Sorella. Ang kanilang mga daliri ay sandaling nagtagpo. Isang simpleng hawak na nagpaparamdam ng isang pangakong mas matibay pa sa anumang diamante. Nakapag-usap na kami ng abogado kanina, bulong ni Mateus habang nakatingin sa mga bata. Ang sentensya ni Viviani ay pinal na. Siya ay mananatili sa loob ng mahabang panahon at ang misteryosong lalaking nakita natin sa sementeryo, siya pala ang kapatid ng iyong namayapang ama, Sorella. Pinaghahanap ka nila ng maraming taon. Hindi ka lang pala isang anino. Sorella, ikaw ay nagmula sa isang pamilyang marangal din ang pinagmulan bago ka nawalay sa kanila noong bata ka pa dahil sa isang aksidente. O Manlia? Ngumiti si Sorella, ngunit hindi itong ngiti ng pagkabigla. Salamat, Mateus, pero alam mo, hindi na mahalaga sa akin kung saan ako nanggaling. Ang mahalaga ay kung nasaan ako ngayon. Ang tunay na karangalan ay wala sa apelyido o sa yaman, kundi sa kung paano tayo bumabangon matapos tayong durugin ng buhay. Sa malayong sulok ng kanyang isipan, naisip ni Sorella si Doña Consuelo. Ang matanda ay nananatili pa rin sa kumbento, nagsisilbi sa mga may sakit bilang bahagi ng kanyang pagsisisi. Bagaman hindi pa ganap na naghihilom ang lahat ng sugat, ang pagpapatawad ay dahan-dahang dumarating, tila isang banayad na ulan na nagdidilig sa isang tuyot na lupa. Ang katarungan ay nakamit na, hindi sa pamamagitan ng marahas na paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng paglalantad ng katotohanan. Ang bawat luhang pumatak kay Sorella ay naging mga perlas ng karunungan na nagpatibay sa pundasyon ng kanilang bagong tahanan. Sa ilalim ng bawat bituin, muling natagpuan ng kanilang mga puso ang liwanag na matagal nang inakalang naglaho sa gitna ng dilim. Isang pagpapatunay na ang tunay na tahanan ay hindi gusali, kundi ang yakap ng taong tapat na nagmamahal sa atin. Sa puntong ito, nais kong magpasalamat ng buong puso sa inyong lahat na nanatili at sumabay sa bawat tibok ng puso at bawat patak ng luha ni Sorella mula sa unang kabanata hanggang sa dulo. Hindi biro ang naging paglalakbay natin at lubos ang aking kagalakan na naging bahagi kayo ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang mga pahinang ito, lalo na ang tagpong kailangang takbuhin ni Sorella ang kalsada sa gitna ng bao habang pasan ng batang si Lia, naramdaman ko rin ang hapdi ng bawat sugat sa kanyang mga paa at ang bigat ng bawat hikbi sa kanyang dibdib. Ang kwentong ito ay hango sa isang simpleng inspirasyon, ang katatagan ng bawat babaeng Pilipino na sa kabila ng pagiging anino at pagdurusa, ay nananatiling matibay na haligi ng pag-asa para sa iba. Ang pag-ibig ay parang isang maliit na ningas ng kandila sa gitna ng malakas na hangin. Maaring magmaliw ang ningning nito, ngunit kung ang mitya ay gawa sa katapatan at pagpapatawad, hinding-hindi ito tuluyang mapapatay. Naway magsilbing paalala ang buhay ni Sorella na sa dulo ng bawat mahaba at madilim na gabi ay may laging naghihintay na bukang liwayway. Ngunit bago tayo tuluyang maghiwalay, may isang tanong akong nais iwan sa inyong mga puso. Ikaw ba? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Sorella, kaya mo rin bang patawarin ang taong naging sanhi ng iyong pinakamalalim na sugat para sa kapakanan ng kapayapaan? O ang katarungan ba ay sapat na upang masabing tapos na ang laban? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ibahagi ang inyong mga damdamin at opinyon sa comment section sa ibaba. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan ng bakas sa inyong puso, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong magbibigay sa atin ng aral at inspirasyon. Muli,
Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Pagpalain kayo ng may kapal.